We're here. Sige, walk. Walk. What happened to your face? We're here sa bahay ng subdivision ni Bianan. Ay, guys, so andito na kami sa subdivision ni Bianan. Sa bahay ni subdivision pala. Parang Camellia. So bukas pupunta kami dito ng umaga kasi maliligo sana kami ng pool today o this afternoon o ngayon. Kaso sabi ng asawa ko baka malamig na. So iyon yung pool. So meron na pala silang basurero. Oh. Tingnan nyo. Oh, ngayon meron na silang lalagyan ng basura, guys. Dati wala ho iyan. Wala yan. Tapos meron silang hindi pa natapos tong kanilang playground. Hindi pa natapos ang kanilang playground. Ito na yung pool. But it's closed. Tomorrow we'll sa pool nila. Oh, malinis na ang kanilang pool. It's very nice. Tomorrow we'll go there. Go! Chikiting, you're so dirty. Di-di-di-di-di. Oh. Nandito kami sa playground sa subdivision ng Bianan. Hapon. Okay, hello guys. So, gabi na. Nandito pala kami ngayon sa subdivision ng Bianan. So, alam nyo, ibang-iba talaga yung yung mga tao dito. Marami akong bagay na natutunan dito nung pagdating ko dito. Talagang parang ibang-iba sa Pilipinas. Maraming bagay akong natutunan dito na hindi ko masyadong natutunan sa Pilipinas. Parang ganun. So, grabe yung mga tao dito, guys. Ay napakasimple lang. Talagang sila ay simple lang. Tapos, kontento sila sa mga buhay na kung anong meron sila. Hindi sila taong mga mapagpanggap. Hindi rin sila mga taong naiinggit. Hindi sila ganong klaseng mga tao, guys. Grabe yung mga grabe, dito pa lang sa nung 2 taon pala kaming nakatira dito sa subdivision ng Bianan. Kahit na marami akong mga experiences sa 2 taon dito sa subdivision niya. Eh talaga namang marami din akong natutunan dito. You know? Hanggang ngayon, yung mga tao dito ay ganun pa rin, napakasimple ng buhay nila. Yung mga bahay dito ay parang parang bahay ng Camellia Homes. Pareho yung disenyo ng mga bahay nila dito. Pero yung mga tao dito ay napakasimple. Hindi katulad ng sa atin na hindi katulad sa atin na ano bang tawag doon? Na hindi ko naman pinapasama pero yung parang naiinggit dito yung mga tao dito kapag nakikita nila na yung kapitbahay nila ay nagpapaayos ng kanilang bahay, pinipinturahan, may pinapagawa upang mapaganda yung kanilang bahay, yung mga tao dito ay talagang hindi naiinggit, yung parang ganun. Yung mga tao dito ay genuinely happy for the ito palang anak ko. Hello, say hello. Hello, are you happy? Yes. Do you want to go to the pool? We're going to the pool tomorrow, okay? Oh, say hello. Hello. Say hello. Say hi. Ginupitan ko pala to kahapon, guys. O, iba na. Ay, be careful. Don't jump. Iba na yung kanyang yung aurahan ngayon. No, don't do that. Okay. Okay, balik muna tayo sa kwentuhan natin. Tapos, yung mga tao dito is genuinely happy for the people around them, sa mga neighbor nila. Hindi sila naiinggit. Yung parang hindi katulad sa atin na parang
parang parang hindi totoo, yung parang masaya ako sa'yo pero parang hindi totoo. Dito guys, hindi. Yung kapag yung parang bang sa atin kung may nagpapaayos ng bahay o yung gumanda yung buhay nila, parang ay maganda yung bahay nyo, yung parang ganun. Pero parang may halong inggit. Pero parang may halong inggit, ganon. Dito hindi guys, talagang mafe-feel mo talaga na walang halong kainggitan at pure talaga yung intention. Tapos kinukomplement ka pa nila. Dito mahilig silang magsabi ng congratulations dahil napaayos mo yung bahay mo, napinturahan mo, yung parang ganon, yung parang simpleng bagay pero na-appreciate nila, ganon guys. As in, grabe, very appreciative din naman sila dito. Hindi katulad sa atin na parang yung appreciation ay parang may halong hindi natin alam kung totoo bang they're happy for us or hindi. Yung parang ganun sa atin sa Filipinos. No? Pero dito talaga, as in, yung mga tao dito are very genuine. Hindi naman natin sasabihin naman talaga na lahat ng tao ay genuine talaga. Kasi meron din naman akong mga napapansin na hindi din naman sila genuine, di ba? Pero it's only based on my observation sa dito sa paligid dito. Pero they are genuinely happy talaga. Mga contented sa buhay nila. Hindi sila mapagpanggap guys na hindi katulad sa atin sa Pinas na kahit walang-wala tayo pero sexy pa rin. Yung parang parang ano ba? Yung parang palaging milyonaryo. Hindi ganun. What do you want? Doon sa Pilipinas, kahit walang-wala tayo, ay talagang kapag may celebration, talaga tayo, naghahanda, yung magpabongga ba kahit wala sa ato pa, sa mga Bisaya pa, magpakanaa, bisag wala, parang ganun. Dito guys, hindi ganun yung mga tao dito. Yung napapansin ko, kung anong meron sila, yun lang. Hindi naman sila talaga mapagpanggap or hindi. Napaka-simple ng mga buhay at napaka-simple nila dito. Tapos, kontento sila sa kung anong meron sila. Oo. Talagang marami akong natutunan sa mga bagay-bagay. Tapos, yung mga tao dito guys ay full of wisdom. Maraming wisdom yung mga tao dito, kahit na yung mga bata. Na parang hindi ko nakikita at hindi ko napapansin sa Pilipinas. So, napapansin ko, ang mga itinuturo pala dito is full of wisdom. Kahit na yung mga magulang dito guys, tinuturuan na maging, wise yung mga anak nila. So, atin parang hindi man. Hindi ko na napapansin. Siguro sa iba, Pero grabe din yung mga disiplina dito, Grabe yung disiplina at wisdom. Kahit na mga bata ay puno ng wisdom dito guys. Alam nyo, parang kung makakausap mo sila, para silang mga matatanda na ba. They are full of wisdom talaga. Kasi naman, may nakita kong libro secondary. Yung libro is full of parang mga tungkol sa mga matututunan mo sa buhay. Yung parang ganun. Hindi mga libro ng No Limit ang Hire o mga kung ano-anong mga kung ano-anong libro o talambuhay ni Jose Rizal. Hindi ganun. Hindi ganun ang mga tinatalakay dito guys sa mga secondary. Dahil may nakita akong libro na parang libro ng wisdom, yung parang ganun ba? Yung mga matututunan mo sa buhay, mga leksyon na makukuha mo, yung ganun ba? Ang ganda, gusto ko. Kaya nga, gusto ko talaga ditong magpalaki ng anak. Kasi parang maganda yung mga pamamaraan nila sa pagpapalaki talaga ng anak dito. Talagang ibang-iba. Kaya gustong-gusto ko talagang tumira dito guys. Kahit na malayo ako sa pamilya ko, ngayon nakasanayan ko naman. At saka nagustuhan ko. Gustong-gusto kong manirahan talaga dito. Kaya nga pa kami, we are undecided pa sa plano nga namin na lumipat sa ibang bansa. Hindi sa Pilipinas sa ibang bansa. 2 bansa yung pinagpaplanuhan namin. Pero hindi ko alam kung magtutuloy pa ba kasi yung asawa ko parang decided na siya pero ako parang 2x2 kumbaga. Nag-iisip ako kasi paglipat namin doon, iba na naman yung culture, mag-a-adjust na naman, parang back to zero na naman.
kawawa naman yung anak ko. Parang dito nagustuhan ko na siya kasi nakasanayan na namin. Kasi ilang taon na nga rin naman akong nakatira dito. Parang nasanay na ako. Pero ngayon, yung pagtira sa ibang bansa, ewan ko kung gugustuhin ko pa ba. Pero gusto ko naman, parang gusto kong mag-try ng ibang culture na naman. Alam nyo, ano pala, may na-realize pala ako na maganda talaga kapag nakatira ka sa ibang bansa or nakapag-travel ka kasi marami kang matututunan sa buhay. Hindi lang yung kultura, pero marami kang matututunan tungkol sa mga tao, yung ganun pakikisama. Natutunan ko lahat ng iyon guys dito, talagang yung respeto, yung pakikipagkapwa tao, yung ganun. Marami akong natutunan, kaya maganda pala na mag-ibang bansa kasi marami kang matututunan sa buhay. Kaya gusto ko rin din naman na manirahan kami, na lumipat kami sa ibang bansa kasi gusto kong ma-experience din ng ibang culture. Pero ewan ko, nag-iisip pa ako kasi ayokong lalo na kasi may anak ako. Okay lang kung ako lang, pero baka mag-a-adjust na naman, kawawa naman yung anak ko or ewan ko. Pero pag-iisipan pa namin mag-asawa yun.